So, since malapit na mag-open itong boutique, i-share ko lang yung continuation ng construction niya few months ago and then kung ano nang itsura niya ngayon. Actually, tapos na ito few months ago pa. Natagalan lang sa mga in-order ko pang decor sa loob and then mga signages sa loob and sa labas. Then, nagpa-customize din ng storage divider and then divider din para sa mirror selfie studio na naisip ko. Then, yung cashier table, in-order ko din yan. Tapos, pina-customize din yung door niya. And then, ayan, yung mga frames, pinagawa ko rin yan. Binase ko kasi dun sa dinesign ko. So, ako talaga yung lumabas na architect and interior designer dito. Pinasukat ko lang lahat sa kanila yan. So far, perfect naman lahat, especially itong frame na pinaka-design niya. Sobrang meticuloso kasi ako pagdating sa designing. And yung boutique namin ito, so gusto ko perfect talaga. So, please continue watching para makita nyo yung final output niya. Pag nakat na itong video, panoorin nyo yung buo sa Facebook videos, YouTube, or TikTok. Even yung mga nabili ko na Thailand stand na steel color, pinacolor ko ng gold. So, ito, andito na yung ibang damit na ibebenta natin. Marami pang iba. And then, yung divider na sinabi ko, pang mirror selfie. So, yun yung magsisilbing background. Then, dito sa video na to, kung makikita nyo, andyan na rin yung ibang bags. And then, dalawa na yung steel na stand. Yung dalawang nasa gitna, napakulayan ko na ng gold. And then, yung mga nasa taas dyan, pinakustomize ko yan. Then, ito magulo pa rin. Balikan natin mamaya. Tapos, ayan yung neon signage. Ako rin nag-design yan, pati itong signage sa labas. So, ito nilalagay na siya dito. And kung titignan nyo, napakasimple lang ng dinesign ko. Pero ang ganda and ang perfect tingnan, lalo na sa gabi. Pag naka-on na yung ilaw niya. Ito katabi niya yung signage ng BMRZ Variety Store natin. Kung mapapansin nyo yung sa BMRZ, ang labo niya lalo na sa gabi. Kaya naman yung sa RABV Fashion Trends, ginawa kong darker yung background and then white yung letters. Para may buhay and maliwanag tignan. Ayan, kahit nasa araw ang liwanag niya tignan. So, sa part na to, marami pa rin tayong kulang sa loob. Ayan, wala pa yung dressing room natin or fitting area. Then, yung mga paintings na pinagawan ko ng gold frame, kakarating lang din. Ayun, kung makikita nyo dun sa may cashier. Kaka-pick up lang ng rider dyan sa pinagpagawaan ng frame. Almost 2 months yata sila nag-close, kaya sobrang na-stress ako. Kasi even yung malalaking paintings para sa bahay na pinakustomize ko sa China, pinagawan ko rin ng frame sa kanila. So, kaya sobrang natagalan din talaga kasi gusto ko lahat ng decorations na gusto kong ilagay dito sa boutique. Nandyan lahat bago mag-opening. Kaya nalagay na nila yung isang painting dyan. Pero may pinapalagay pa akong isang painting sa pagitan ng mannequin at cashier table. And kung mapapansin nyo, wala pa siya dito. Hindi ko pa siya pinapalagay kasi meron pang kulang na ide-decor dyan. So, gusto ko kasi perfect yung alignment sa mga isasabit dyan sa wall. Even yung mga business permits naka-frame na. Pero hindi ko pa pinapalagay kasi hinihintay ko yung isang ide-decor ko pa dun. And pati yung data rack na gagamitin pang tago dun sa mga wires. Even itong divider na to, hindi pa final yan. Ayan, wala pa yung mga nakalagay dun sa frames. I-design ko pa. Plan ko pa maglagay ng maliit na neon signage para dun sa divider, pero since kailangan ko pa siyang i-design, late na for the opening. Kailangan kasi yun para makita sa background yung pangalan ng business kapag nag-mirror selfie yung mga customers. So, one strategy ko yun para mas makilala yung boutique. I-encourage ko yung mga customers na mag-post sa Facebook nila or sa social media after nila bumili ng damit dito sa boutique. Diyan kasi yung dressing area, ayan. Pina-customize ko rin yung curtain rod na yan. And then yung salamin dun sa may door. Pina-customize ko rin yung mirror. Possible na today or tomorrow yung dating. So, ayan, dual purpose itong dressing area na to. Magiging selfie studio din siya. So, kahit na maliit lang itong pwesto natin, na-maximize ko yung pwede magamit sa bawat areas. And ayan, sobrang na-inlove ako sa output niya. Although hindi pa siya tapos kasi may mga ilalagay pa akong mga hanging decorations and yung mga business permits nga at isa pang painting. And sobrang dami ko pa talagang gustong ilagay dito sa boutique na to kaso sobrang minimal lang yung space natin. So kung malaki sana itong pwesto or itong boutique, sobrang mapapaganda ko siya. Anyway, hope maging successful itong boutique na to kasi plan ko pa talaga mag-open ng other branches sa ibang locations. So, hope matulungan nyo kami by sharing this video kasi meron tayong mga surprise giveaways on opening day as usual, both for buyers and Facebook followers or sharers.
So wala tayong soft opening, grand opening lang kasi gusto ko fully decorated na yung boutique kapag ka nag-open. So sorry sa lahat ng mga napadaan or napapadaan sa boutique na gusto nang talagang bumili. Mag-open naman na tayo next Tuesday, August 15, 2023 at 8 a.m. in the morning. So please follow our page and me para sa surprise giveaways mechanics. Mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel, Beverly Vega. So thank you so much for watching and see you on the opening day. Bye!